Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakamaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasama si Benji Felipe, kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Linggo na naman ang gabi. Lahat na naman tayo magsasama-sama sa pinakakasindak-sindak na programa sa FM radio. Higit nating unawain ang lalim ng mga misteryo mula sa ating mundo hanggang sa pinakamalawak na kayang marating ng ating guni-guni. Sama-sama lang tayo tuwing linggo dito sa nag-iisang Science of Paranormal Radio Show, ang Kasindak. Kasama niyo po si Benji Felipe sa paghatid ng mga kwento at pagsasagot sa lahat ng mga tanong ninyo. Batay sa ating mga pagsasaliksik, narito po ang mga dapat abangan ngayong gabi. Ang Sultanate of Sulu sa ika-10 at huling kabanata. Ang mga remedyong ginawa ng Sultan ng Sulu para huwag tuluyang mawala sa kanilang puderang Sabah at tatalakayin. Ang mga multong dumadalaw sa mga biyudo at biyuda, ikukwento. Paranormal World, Hypnagogia, alamin. Ang nakasisindak na maaaring idulot sa kinabukasan ng susunod na henerasyon kung hindi maitutuwid ang automated elections. Papaksain natin ang ikalawang bahagi. Babaeng naglaho sa video, panoorin. Misteryo sa Bermuda Triangle, may sagot na ang scientists, abangan. Russia, may nuclear engine para 6 na linggo lang makararating na ang astronaut sa Mars, iuulat. Queen Nefertiti, makikita na kaya sa lihim na silid na natuklasan sa pyramid sa Egypt, alamin. Habang buhay na hangad ng isang bilyonaryong Ruso, posible na sa robot na ginagawa nila at sa tulong ng computer, tuklasin. Ano ang totoo sa mga lumilitaw na bilog-bilog sa isang gubat sa Australia, ang tabayanan? Sasagutin ang mga naiipon ninyong tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan at abangan ng horoscope ninyo. Paalala lang po sa lahat ng tagapakinig, ang website address natin sa Facebook page ay facebook.com/kasindak. At kailangan natin magdasal bago tayo magpatuloy. Panginoon, kayo po ang pinakamakapangyarihan sa lahat, kaya hinihiling po namin na pagliwanagan ninyo ang puso at isip ng aming mga tagapakinig. Kayo po ang nakababatid ng katotohanan, kaya sa inyo kami umaasa ng mga senyales sa aming bawat pananaliksik. Ibigay po ninyo sa amin lahat ng wisdom at ang mga impormasyon na aming binabahagi, nais po naming ialay sa inyo para ikalulugod lamang ninyo. Salamat sa lahat ng biyaya sa araw-araw. Patuloy po ninyong gabayan ang sangkatauhan, anuman ang kanilang paniniwalang panrelihiyon. Alam naming lahat kami ay anak ninyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng dinadakila naming si Jesus.
ang 10 at huling kabanata sa pagtatapusin na natin ang tinatalakay nating aklat ni Professor Ibrahim Medjurani na Sultanate of Sulu. Tatapusin natin sapagkat ang layunin natin ay na-achieve na natin, ngunit ang aklat na ito ay 2, no? Meron pang mga susunod kung kinakailangan pa nating paksain sa mga darating na panahon. Nung matapos ang Spanish-American War noong December 10, 1898, nilagdaan nila ang Treaty of Paris. Dito, ipinamahala ng Spain sa US ang Pilipinas kasama ang Mindanao, Sulu at Palawan. Kapalit nito ay nagbigay ang US sa Spain ng $20 million. Hindi nila isinali sa usapan ng Sabah dahil nangangamba sila noon na baka pumalag ang Britain na may hangad ding hawakan ng Sabah. Ngunit ang legal na tanong ay, may karapatan ba ang Spain na ibenta ang Pilipinas, ang Sulu, Archipelago, ang Zamboanga Peninsula at ang Palawan? Dahil labas talaga sa usapan ng Sabah bilang pag-aari rin ng Sulu Sultanate, nakinabang tuloy ang Britain sa Sabah ng mga panahong yun at hanggang ngayon. Saka naman gumawa ng mga probisyon sa Treaty of Paris ang Spain at US para makuha rin ng US ang Sabah. Nagbayad ulit ang US sa Spain ng $100,000 para sa usapang ito. Inireklamo ng Bangsa Suluk people ang kanilang probisyon at noong 1950, nagpasya ang United Nations. Nakasaad sa resolution ng UN na ang kasunduan ng Spain at US para sa pagsakop sa Sulu ay ganito ang kanilang sinabi: Sulu and its underlying group of islands, null and void ang kasunduan, walang bisa ang kanilang naging bayaran. Noong 1899, kinakausap na ni General Emilio Aguinaldo ang Sultan ng Sulu na si Sultan Jamalul Kiram II para isali sa Pilipinas ang kanilang sovereign territory and rights. Hindi muna pumayag ang Sultan ng Sulu sa nais ni Aguinaldo. Mas gusto niya munang ayusin ang unang gulong naganap. Nagtungo sa Mecca sa Saudi Arabia ang Sultan para taimtim na magdasal. Hindi niya maunawaan kung bakit walang gera na nanaig ang Spain sa kanila. Walang gera na nanaig ang Amerika laban sa kanila. Pero biglang ibinenta ang kanilang teritoryo ng Spain sa Amerika. Sa anong dahilan? Paano naging pagmamayari ng iba ito? Ayaw naman ng Amerika na manaig si Aguinaldo na makuha ang loob ng Sultan, kaya inunahan na nila ito. Kinilala nila na walang saysay ang pagkuha sa teritoryo ng Sulu Sultanate at Sabah batay sa kasunduan sa Spain. Kaya inutusan nila ang United States government in Manila sa pangunguna ni General John C. Bates na makipagkasundo na lang ulit kay Sultan Jamalul Kiram II. At dito nabuo ang Kiram-Bates Peace Agreement noong August 20, 1899. Ang bud ng kasunduan ay papayagang magtulos ng bandila ang Amerika sa Sultanate. Walang uusigin sa mga Muslim dahil sa relihiyon. Walang sino man ang lalapit sa lupain at tahanan ng Sultan maliban kung may giyera mula sa ibang bansa at ipagtatanggol ang kanilang lugar. Babayaran ng Amerika ang anumang lupa na kukunin nila kung ito'y pagmamayari ng isang individual. Lahat ng kalakal ng Bansa Suluk people ay walang buwis. May karapatan ng Sultan na direktang makipag-usap sa Gobernador General ng Pilipinas. Walang anumang armas ang ipapasok sa teritoryo maliban kung may pahintulot ang US government. Kapwa lalabanan ng US at Sultanate ng Sulu ang anumang piratang sasalakay sa kanilang teritoryo. Ang magkakasalang Muslim ay dapat Sultanate ang lilitis sa kanyang kaso. At saka lang po pwede na ipasa sa US government ang nahatulan kapag may hatol na. Ang mga alipin sa Sultanate ay bibigyan ng karapatang lumaya kapag may pambayad. Kung may alitan sa Bansa Suluk people, dapat maingat sa investigasyon ang mga US personnels. Dapat magpaalam ang sinumang Amerikano na gustong pumasok sa teritoryo ng Sultanate. Magbibigay ng
sapat na proteksyon ang Amerika sa Sultanate kapag may lumusob na ibang bansa sa kanilang teritoryo. At higit sa lahat, hindi po pwedeng ipagbili ng Amerika ang kabuuan o alinmang bahagi na sakop ng Sulu Sultanate. Sa kasunduang ito ay bahagi na ang buong Sabah. Ngunit dahil sa kasakiman ng Amerika, makalipas ang 4 na taon ay pinawalang bisa nila ang Kiram-Bates Agreement sa mababaw na dahilang hindi raw nawawalang slavery sa Sulu Sultanate ng panahong yon. Ayaw nila ng slavery samantalang ito ang panahong hindi rin pumapayag ang Amerika na palayain ang mga inaalipin sa kanilang lugar na mga Black American. Inaalipin ng white people ang mga Black American at ayaw nilang tuluyang alisin sa kanila ang slavery. Nagalit si Sultan Jamalul sa kataksilang ito ng US, kaya humingi siya ng dialogue noong June 30, 1904. Sa usapan ay gusto ng Amerika na maging gobernador lang ang sultan. Hindi malinaw tuloy ang kinauwian ng usapan. Noong 1905 ay hinati-hati biglaan ng Amerika ang mga lugar sa Sultanate. Ito yung tinatawag na divide and rule strategy ng malalaki kontra sa maliliit. Kaya nagkaroon ng tausug, iyakan, sama tawi-tawi, sama banggingi, hama mapun, sama laut, kalibugan, sabakano at iba pang tribo sa kanila. Muling nagkagera na tinawag na Battle of the Clouds at 1,500 na mga bata, babae at mandirigma ng sultan ang nagbuwis ng buhay. Natapos ang gera noon lamang 1914 dahil sa makabagong armas ng Amerika, yamado sila. Ngunit sa pagitan ng 1905 hanggang 1914, maraming gera ang naganap at marami ang mga naging bayaning mga dato. Sinabi ng Sultan Jamalul Kiram na yun na ang pinakamadilim na kasaysayan ng digmaang kanilang hinarap. Marami pa ang gerang naganap sa pamumuno ng maraming dato sa Sulu para labanan ang pananakop ng Amerika hanggang sa ginagamit na ng Amerika ang kanilang pera para bayaran ng ilang bangsa sulok people na pagtaksilan ang kapwa ng Muslims para madaling mahuli. Higit na marami ang naging biktima ng ganitong labanan sa hanay ng kabataan at kababaihan. Kaya binatikos na ng mismong United States Congress ang Amerika sa kanilang ginagawa sa Sultanate at napilitan sila na makipag-usap ulit kay Sultan Jamalul Kiram II. At doon ay pinayagan na si President Manuel L. Quezon na isali sa Commonwealth ang Mindanao, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Palawan, kabilang ang Sabah na pag-aari pa rin talaga ng Sulu Sultanate. Mahaba pa ang kasaysayang naganap sa mga pakikipaglaban ng bangsa sulok people para sa kasarinlan at kapayapaan at hanggang ngayon ay patuloy nila itong ipinaglalaban. Ngunit dito na natin puputulin ang pagbuklat sa aklat ni Professor Abraham Girani dahil ang nais lamang natin ay ihayag kung paano unti-unting binubura sa kasaysayan ang Sulu Sultanate ng mga mananakop at ang unti-unting pag-agaw sa teritoryong Sabah, ang Sabah na simbolo ng kabayanihan ng bangsa sulok people. Magbibigay po kami ng paliwanag sa ilang terminolohiyang ginagamit natin sa mundo ng paranormal para higit na mapadali ang ating talastasan at ang ating paranormal word ngayon, hypnagogia. Ang hypnagogia ay karanasan habang ang tao ay nag-aagaw antok at halos tulog na pero medyo gising pa ang diwa. Dito may nakikita ang tao na bahagi na pala ng panaginip pero ang akala niya totoo kasi ang alam niya gising pa rin siya. Kaya kung may imahe ng tao na dapat ay nararanasan na sa panaginip habang tulog, lumilitaw sa paningin niya. Inaakala niya na siya ay pinagmumultuhan. Ang sarili naming karanasan ukol dito ay noong 17 years old pa lang ang inyong lingkod. May tinirahan akong pamilya na halos isang taon akong nakitira sa kanila.
Ang ama ng kanilang tahanan ay 38 years old lamang noon, pero inatake siya at naospital. Mahina ang loob ng kanyang mga anak dahil hindi nila matanggap ang pangyayari, kaya habang agaw buhay siya ay ako ang pinagbantay. Nakamatayan niya na ako ang katabi niya kasama sa ICU. Pero noong nabubuhay pa siya ay parang anak din kasi ang turing sa akin ng mamang yun eh. Alam niya kasing ako ay pinabayaan ng aking ama. Kaya matapos siyang ilibing at nilisan ko ang kanyang mag-iina, umuwi naman ako o nakituloy sa bahay na pinapasukan ng aking ina dahil noon ang nanay ko ay naging yaya. Sa labis na pagod sa isang linggong lamayan, nakitulog ako sa balkon ng pamilyang tinutuluyan ng nanay ko. Ang suot ng namatay ay brown na Americana at ang kanyang tie o yung kanyang pinakakurbata ay kulay dilaw. Habang inaantok ako doon, may papalapit na paru-paro na nakita ako at ang kulay ay brown at ang pakpak ay may mga dilaw. Naalala ko yung lalaki nagturing sa akin bilang isang anak na itinuring ko ring ama. Sa isip ko, sinabi ko, kung siya ang paru-paro, magparamdam siya bilang huling paalam dahil sa ospital naman hindi na siya nagsasalita nung binantayan ko. Lumapo sa dibdib ko ang paru-paro. Napapikit ako, siguro sa pagod na rin, at naramdaman kong merong yumakap sa akin kasabagay ng malamig na simoy ng hangin na parang humipan. Pagdilat ko, nakita ko yung namatay, yung tinuturing ko ring ama. Malungkot, nakatingin, pero ramdam kong nagpapasalamat sa mga malasakit ko sa kanya, lalo na sa mga huling sandali niya sa ospital bago siya nalagutan ng hininga. Kahit pagod na pagod ako, bumalikwas ako. Hindi naman natatakot kasi alam kong mabait siya. Gusto ko sanang lubusang makita pa siya ng buong buo, pero naglaho siya sa paningin ko nung gising na gising ng aking diwa. At hindi ko na rin nakita kung nasaan ang paru-paro. Ang pangyayaring yun ay hindi pagmumulto. Iyon ay hypnagogia. Naging bahagi siya ng aking panaginip dahil naman siya ng aking puso't isip. Pero parang totoo kasi hindi pa nga lubos yung aking himbing. Kasi ang hypnagogia nga, ito yung karanasang habang ang tao ay nag-aagaw-antok at halos tulog na pero gising pa ang diwa, nakikita niya ang bahagi ng kanyang panaginip. Sa nais magnegosyo sa tamang paraan lumugar, i-text ang pangalan at address sa 0920-903-0601. Ito ang Royal Business Club. Marami na hindi natakot sumubok kaya ngayon asinsado na sila. Huwag kayong umatras kung gusto nyo umunlad. Handa kaming tumulong dahil marami na kami nakitang umasenso. I-text po ang pangalan sa 0920-903-0601. Tatawagan po kayo ng kasama nating si Benedict Agabao. Kung may nakikita kayong multo, kung may nararamdaman kayong sumasanib sa inyo ng espiritu, kung may panaginip kayong kahilahilakbot, kung nakakatanong kayo ng UFO, kung inakala ninyong may duwende o maligno sa bahay nyo, ilike ang aming Facebook page, Kasindak. Ito po ay facebook.com/kasindak. Walang iwanan. Sama-sama lang tayo. Pikit mata nating aarokin ang lalim ng naiengkwentro ninyong kasindak. Magbabalik pa kami. Maya-maya lamang, ang oras ay 10:25. Magpapaalala lang muna kami. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Maagap sa balita, maalam sa issue. Sa Kamindanao, ang tinatahak ng daan ay para magkaroon ng mapayapang pamamaraan at paglulutas ng mga problema ron at hindi nadadaan sa baril o hindi nadadaan sa lakas. Alisto sa impormasyon at serbisyo. Handang-handa sa pagbukas ng bagong umaga. Orly Mercado. All ready. Senator, Secretary, Professor at Environmentalist. Mauunahan ba sa paghibay ng mga usaping bumabalot sa bansa?
pag nag-isip ng tao, nagsara ng isip na ganun kayo, kayo mga mandarambong kayo magnanakaw kayo, etc. Napakahirap palitan yung impression yung sinasabing perception. Kaya sa politika, napaka-importante hindi lamang yung katotohanan, kung hindi yung pananaw sa katotohanan. Been there, done that na siya ng paulit-ulit, kaya di na mapapaikot-ikot pa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Orly Mercado, all ready. Wala nang iba pa sa umaga. All ready ka na ba? Dahil this early, it's Orly. Wala na sir, Orly lang. Sa Radyo 5, 92.3, News FM. The UFC is back in Brisbane on March 20th. Australian knockout artist Mark Hunt battles two-time former UFC heavyweight champion Frank Mir. Oh, look at that! Unbelievable action! Plus, number 8 ranked welterweight Neil Magny squares off against former Olympian Hector Lombard. UFC Fight Night in Brisbane. Mark Hunt versus Frank Mir heavyweight bout. March 20, Sunday, 10 a.m. Live on Hyper Channel 53 and Hyper HD Channel 130 on Signal. Encore telecast at 10 p.m. on TV5. Paano kung walang pag-iibigan sa dapat nag-iibigan? No name, with illegitimate child to a married man. Okay. He's not giving financial support. How to file a case? Baka makasuhan din ako ng wife ng adult. Paano na pag ang boss mo ginawa kang busabos? Basta't po ang pinag-uusapan ay sahod at hindi nakakuha ng sahod yung trabahador at hindi na siya makakapunta sa Saudi ulit. Oo. Di ba? Sapagkat ang layo, di ba? Ang hahabulin, Ahente. Yun. Yung agent. Yung recruiter. Po ang ihabulin nyo. Paano kung ang kapitbahay, kapitbuhay na? Ayaw po niya ako tantanan. Ang dami yung paninira sa akin kaysa si Raulo ako. Samahan ang hepe ng News 5 na si Lucy Cruz Valdez at si Attorney Mel Santamaria kung paano ang gagawin sa mga di inaasahang relasyon. actually wala siyang K kahit ano. No? Wala talaga. Ang K lang niya nandun lang sa kabit. K for kabit. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kaagapay niyo ang buong pwersa ng Rescue 5 sa ligtas na paglalakbay ngayong Semana Santa. Matatagpuan ang gabay biyahe stations ng Rescue 5 buong araw, buong magdamag. Sa Araneta Bus Terminal mula Lunes Santo hanggang Huwebes Santo, may libreng blood pressure monitoring, merong libreng tawag, charging ng cellphone, at tubig na maiinom. Para sa anumang insidente, tumawag lang sa Rescue 5 Hotline 922-5155. Dahil ang Rescue 5, ang kaligtasan at kapakanan mo, aaksyonan ora mismo. Ang Rescue 5 Aksyon Semana Santa ay hatid sa inyo ng Araneta Center, Maynilad, Juan Meralco Foundation at Smart Communications. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Kung nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Kasindak-sindak sa Radyo 5, 92.3 News FM. Madalas ninyong marinig ang kwento ng sundo. Hindi pala ito katang isip lamang. Ang sundo sa atin ay ang pagpapakita ng mga mahal sa buhay na namatay na. Ang paliwanag ng mga matatanda sa atin kapag may nakita tayong mahal sa buhay na dumadalaw, sinusundo na tayo para sa kabilang buhay. Kaya natatakot ang marami kasi iniisip nilang mamamatayan na rin sila batay sa kasabihan. Sa bagong pag-aaral ng mga paranormal experts sa Italy, lumilitaw na tunay ang pagpapakita o pagdalaw ng mga mahal sa buhay na namayapa sa naiiwan nila dito sa ating mundo. Pero hindi sila sinusundo dahil mamamatay na rin sila. Lumabas sa research sa University of Milan na ang mga biyudo o biyuda ay madalas na pinagpapakitaan ng mga mahal sa buhay nilang namayapa na. Sa ginawang eksperimento,
30 hanggang 60% sa mga sumali sa eksperimento ay positibong nakapagkuwento at napatunayang totoo ang kanilang narinig, nakita, nadama, naamoy o nahawakan sila ng namayapang mahal sa buhay. Isa si Jacqueline Hayes ng University of Brampton sa mga gumawa ng pag-aaral sa tinatawag na ng Experiences of Continued Presence, ECP. May post-traumatic stress disorder daw ang iba sa mga byudo o byuda, kaya naging maingat sila sa pagsusuri kung flashback lang ba ang naranasan ng mga kasali sa eksperimento o tunay na may multong nagpakita o tinatawag na sundo. Sabi ni Dr. Hayes, may mga kasali sa eksperimento na naka-move on na, kaya walang flashback na naganap sa kanilang karanasan. Ang iba pangaraw ay bago ang karanasan at ang mga kwento na patunay na gusto pa rin makipagrelasyon ng mga namatay nilang mahal sa buhay na kanila pa rin nakakaulayaw dahil sa pagbabalik nito at muling pagdalaw. Narito muna ang ating Science News. May isang video ng babaeng naglaho habang may ini-interview sa isang airport sa Copenhagen. Kitang-kita ito sa footage. Habang nagsasalita ang isang lalaki sa harap ng kamera, may babae sa background o sa likuran niya na nakatayo. Mayroon pang isang babae na dumaan, tila kakilala nito yung nakatayong babae na blonde ang buhok, na parang nag-usap pa sila. Paglampas ng kinakausap niya, mayroong itong tinutulak na trolley ng luggage. Naglaho bigla ang babaeng blonde ang buhok na nakatayo. Pero walang kaalam-alam ang lalaking ini-interview kasi nasa likod niya ang buong pangyari. May mga sumuri sa video at sinasabi nila na baka daw sumabay ang nakatayong babae doon sa babaeng may trolley, pero parang tagong-tago lang yung kanyang paglalakad. Kaya parang naglaho nga siya na parang hindi sinasadya. Ngunit kayo pa rin ang sumuri, no? I-upload namin sa ating kasindak-sindak Facebook page para mapanood ninyo kung yun ba'y nagkataon lang o talagang naglaho ang babae. Para kasi talagang sa paningin ko naglaho siya eh. Samantala, may sagot na raw ang mga dalubhasa sa misteryong bumabalot sa Bermuda Triangle. Natuklasan ng mga scientists sa Arctic University sa Norway na may underwater craters o mga butas sa ilalim ng isang bahagi ng dagat sa Barents Sea. Ang ibang butas ay may sukat na hanggang 800 meters. Sa pag-aaral nila ay likha ang mga butas ng methane gas, solidong methane gas na naiipon doon. Sabi ng mga siyentipiko, kapag may matinding explosion ng methane gas sa ilalim ng dagat at nagkataong may barkong dumaan sa ibabaw nito, tiyak na lulubog ang barko at malulusaw. Ang Bermuda Triangle ay maraming methane gas sa ilalim, sabi ni Igor Yestov na taga Trefiluk Institute of Petroleum Gas Geology and Geophysics. Pero wala pa naman silang katibayan ng mga barko at eroplanong hinigop ng Bermuda Triangle at hindi na nakita pang muli ay bunga talaga ng reaction ng gas explosion sa ilalim ng Bermuda Triangle. Ibang klase naman ang idea ng Russia para sa time travel na pwedeng gawin ng tao. Isang nuclear engine ito na kayang magatid sa mga astronaut sa planet Mars sa loob lamang ng 6 na linggo. Kakaiba ito kaysa sa na-develop ng NASA na conventional chemical propulsion system na mabagal na, mahal pa ang gastos sa paglikha. Inanunsyo ng Russia na ang bago nilang spacecraft na tinawag na nuclear body Rosatom ay handa ng bumiyahe sa 2018. A nuclear power unit makes it possible to reach Mars in a matter of 1 to 1.5 months, providing capability for maneuvering and acceleration. Ayon sa Rosatom head na si Sergei
Kirienko, ang naimbento raw ng US, ay kaya magtungo sa Mars sa loob ng 1.5 taon. Pero wala pang katiyakan kung makababalik pa ito sa planet Earth, kaiba sa naimbento ng Russia. Tumpak ang hula ng isang humuhukay sa puntod ng Pharaoh na si Tutankhamun sa loob ng pyramid sa Egypt. Dati na nilang inanunsyo na posibleng may nakatagong 2 silid sa libingan ng sikat na Pharaoh. Sabi ng Antiquities Minister na si Mamdouh al-Dammati ng Egypt, may indikasyon na marami ang metal sa loob ng kwarto batay sa kanilang pag-scan. May organic masses din silang na-detect. Ang paniniwala nila ay nasa loob ang mga kalansay ng ilang kapamilya ni Tutankhamun at baka raw dito na nga matatagpuan ang bangkay ng sikat na si Queen Nefertiti. Balak nila itong i-scan muli sa March 31, 2016 para malaman kung ano pa ang nasa loob. Una itong nalathala noong sinusuri ang puntod ni King Tut ng British archaeologist na si Nicholas Reeves. May guhit siyang napansin na tila pintong itinatago. Tama ang hinala niya, may silid na lihim nga sa sikat na libingang ito na noon pang 1922 unang natuklasan ni Howard Carter para maragtad sa buong mundo kung anong uri ng Egyptology mayroon sila. Ito naman, nais ni Dmitry Exkov na mabuhay siya sa habang panahon, kaya ngayon pa lang ay sinusubukan niya ang eksperimento na ilagay ang kanyang kamalayan sa robotic body. 4 na taon na mula nang itatag ng Russian entrepreneur ang kanyang 2045 Initiative, isang non-profit organization na ang layunin ay makamtan ng everlasting life sa loob ng darating na 3 pang dekada. Ang susi sa tagumpay na ito, sabi niya, ay to develop a way to upload a human mind into a machine, an immortal body that could maintain someone's personality and consciousness. Mahuhusay na siyentipiko ang inupahan nila ngayon para magawang mailipat ang utak ng tao sa computer system. Ang tawag na Iskov innovation nila ang ginagawang ito, at sa kanya ang tawag niya ay personality transfer. Pero ang tanong ng marami, kung magtatagumpay man siya, may tao bang gugustuhin mabuhay sa lahat ng panahon habang nakakulong sa robot? May mga bilog-bilog na hugis na lumilitaw sa ilang bahagi ng gubat sa Australia. Hindi ito katulad ng crop circles na mahirap ipaliwanag kung paano nabubuo. Ang sinasabi ng mga taga-Namibia, meron din ganito sa kanila, at ito raw ay ang phenomenon na kung tawagin ay may mga yapak ng dragon. Sabi kasi ng mga scientists, hindi naman, baka langgam lang o anay na umuugi sa lupa ng pabilog. Kaya lang ay wala naman daw termites sa lugar batay sa pag-aaral ng ilang dalubhasa. Wala ni isang pugad ng langgam silang nakita roon. Ang isa pang paliwanag tuloy ng ibang scientists, baka mismong mga halaman ang nagkukumpul-kumpul na pabilog para makaharap lang sila ng tubig sa iisang bahagi ng lupa na merong basa kasi tuyong-tuyo nga ang buong paligid. Ngunit tutuklasin pa raw ng ecologist na si Stephen Hitchen ang misteryong ito bago naman siya magbigay ng konkretong paliwanag. Narito ang ikalawang bahagi ng Hacking Democracy halaw sa aklat ni Dr. Rene Azurin. Paano ba na ma-magic ang electronic dagdag bawas na bunga ng automated elections natin? Ang American computer technologist na si Barbara Simons na itinalaga bilang kasapi ng Advisory Board ng Federal Election Assistance Commission para mag-evaluate ng voting technology sa United States
ay tahasang may pahayag sa problema ng automated elections. Sa mahaba niyang karanasan sa computer at electronic counting, sumusulat siya ngayon ng libro ukol sa kung ano-ano ang mga panganib ng electronic elections. Ang kanyang pahayag ay hindi garantiya ng source code. Ito yung tinalakay natin noong nakaraang linggo. Source code ang pinaka-checker kung may uma-alter ng software, di ba? Sa kanyang pahayag, hindi garantiya na ang source code ay nakaka-detect ng malicious code o anomalya sa dayaan. Sino man ang may access sa election software o sa voting machines tulad ng COMELEC at ng Smartmatic na merong access ay kayang-kaya nilang palitan ang tunay na resulta ng isang halalan. Sapagkat kung may gagawing kalokohan ang sinumang hacker o computer expert, sabi ni Vibra, tiyak na may sarili siyang proteksyon para hindi siya mabuko. Hindi madidetect ng basta-basta ang kanyang alteration kung gagamitan daw ng Trojan horse ang software. Tandaan niyo, sabi ito ng isang expert sa Amerika na nag-aaral ng election na automated. At sabi ni Dr. Rene Azurin, hindi naman pinansin ang paliwanag na ito ng isang tunay na eksperto noong 2009 ng dating COMELEC chairman na si Jose Melo. Kaya itinuloy ni Chairman Melo ang 2010 elections na palpak, pero ipinilit nila sa publiko na successful ito. Ang paliwanag kasi ni Dr. Barbara Simons kung bakit matigas ang ulo ng mga election officers ay ganito. Most people have a hard time believing computer security experts when they say that it is possible to write malicious code and conceal it in a large program. Hindi raw kasi naiintindihan ng mga karaniwang tao na walang masyadong kaalaman sa teknolohiya kung bakit mahirap makita ang isang pandaraya sa masalimuot na code na taglay ng isang programa. Sa madaling salita, kapag hindi nauunawaan ay hindi nilang pinapansin. Kaya napakalaki ng potensyal na magamit ng mga marurunong sa teknolohiya ang kawalang alam ng mga election official, kandidato at botante. May isa kaming na-interview na konsehal at ang simpleng tanong ay, mahalaga ba ang petisyon ni Senator Dick Gordon sa Supreme Court na ipatupad ang nasa batas na paglalagay ng BVPAT o Voters Verified Paper Audit Trail na pasimpleng tinhawag lang na resibo sa boto? Ang sagot niya ay nasa puso daw ng botante kung sino ang gusto nila at ang resibo daw ay para lamang sa mga binibiling paninda. Obvious na walang kaalam-alam ang konsehal na ito sa automated elections. Ang isa namang konsehal na tinanong namin ay nagsabing advanced na ang technology ay dapat gamitin ang technology. Hindi niya rin alam ang kahalaga ng safety features na nais ni Senator Dick Gordon. Ang ikatlong nakausap namin ay tumatakbong vice mayor ngayon at sabi niya dapat isabay muna ang manual voting sa electronic voting. May sense ang kanyang payag kasi nadaya na nga daw sila noong 2010 at may kaso pa nga silang sinampa. Anong nga naman ang halaga ng mabilis na bilangan kung hindi naman credible at transparent election? Sabi ni Dr. Azurin, kung susundan ang kagustuhang maging automated ang elections, napakaraming oras ng COMELEC para tutukan ang seguridad ng source code. Hindi naman taon-taon ang eleksyon, hindi ba? 2.5 taon ang panahon para ito i-check. Kaya katak-katak raw kung bakit palagi may palpak ang Venezuelan firm na Smartmatic. Palagi pa rin itong pinapaboran ng COMELEC sa bidding at hindi talaga nila chine-check ang software nito sa tamang panahon. Papaalala natin sa mga tagapakinig na kahit Venezuelan ang kumpanya, may mahalaga silang software na US ang may hawak. No? Mahalagang tandaan ninyo na may kaugnayan pa rin ng Amerika dito sa eleksyon. Ang US company na Dominion Voting System Incorporated ang taga-supply sa Smartmatic ng voting machine softwares natin. Isang paglabag sa batas ng automated elections natin. Kasi kung walang kumpletong softwares ang Smartmatic, dapat out agad sila sa bidding bago pa ang 2010 elections. Period. Out sila dapat. Pero hindi natin alam kung bakit sila pinayagan.
hindi ito ibinulgar noong 2009 ng COMELEC sa publiko. Kaya hindi natin alam na wala pala silang kakayahan na magkaroon ng sariling softwares. Sa Amerika ay required ang computer programmers na nagpo-program ng code sa elections na ibigay ang kanilang pangalan at iba pang mapagkikilanlan. Napatunayan kasi na ilan sa kanila ay nagbebenta ng programa para sa kandidatong gustong manalo. Kaya natakot ang US at hindi na sila pumayag na fully automated elections ang gawin. Ulitin po natin, ayaw ng Amerika na fully automated elections ang nangyayari. Ang ginagawa lang nila hanggang sa ngayon ay paper-based system. Ibig sabihin, may papel na nakikita ang ibinoto ng botante at pagbabasehan nito kung may problema sa bilangan. Ito rin dapat ang gawin sa atin para may pagbatayan ang mga election watchers. Hindi lang nila ito ginagawa dahil may mga programmers na nakita nila na sangkot sa pandaraya, kundi kung minsan hindi naman sinasadya ay may tinatawag na computer bugs na nakakaapekto sa tunay na bilangan. Ang computer bugs na ito ay nangyari sa ARMM elections natin noong 2008 na ginamit ang PICOS ng Smartmatic. Sa Sharif Kabunsuan, may actual votes na 371 pero ang binilang lang ng machine ay 276. Hindi po biro ang 95 votes na nawawala. Paano kung milyon ang bilangan, 2,000 ang mawawalang boto, di ba? Kasi 26% ang palpak sa makina ng Smartmatic noon. Pero ang pinirmahan nilang kontrata sa COMELEC ay dapat 0.01% lang ang papalpak para acceptable ang election result. Sa akin personally, kahit 0.05, pwede. Pero yung 1% hindi na pwede yun. Isipin nyo, 26% ang palpak. Kaya nagsampa ng kaso si Attorney Harry Roque at iba pang concerned citizen laban sa Smartmatic para wag na sana itong kunin pa ng COMELEC pagkatapos ng 2010 elections. Inamin ng Smartmatic sa kanilang Facebook na ang palpak ng machines nila ay nagre-range lang daw from 2% to 10%. Di isang paglabag pa rin sa kontrata sa bansang Pilipinas, hindi po ba? Kasi ang kasunduan 0.01, hindi 2%, hindi 10%. Kung palpak ang machine ng 2% at may dalawang kandidato na tig sa 10 milyon ang boto, mababawasan ng isa ng 200,000 votes. Kung mas malaki pa ang palpak sa 10%, ang isang kandidato mawawalan ng 1 milyong boto. Hindi ito biro. Ang tanong, ang kapalpakan ba ng machines nila ay hindi sinasadya? Wala po nakakaalam. Kasi wala nga ni isang pangalan kung sino-sino ang nagprograma ng codes at kung sino-sino rin ang umahawak nito sa mga official ng Smartmatic bago inilagak sa central bank. Ang malinaw lang, inamin nila na malaki ang palpak ng makina nila at may nilalabag pala sila sa batas ng automated elections. Pero, sad to say, hindi naman ito pinapansin ng karaniwang Pinoy. Pero may mga grupo ng Pilipino na hayagan tumututol na sa automated elections sa palpak na sistema o pinapalpak na sistemang ito. Ang pahayag ni Dr. Asurin, dahil hindi hayagan ng bilangan sa mata ng publiko, ang code ay hindi na nga na-check, hindi pa mismo pag-aari ng Smartmatic, kundi supplied lang ng isang US firm na bawal sa batas, at ang depekto naman, ang mismong PICOS ay may depekto, walang transparency sa ginaganap na automated elections sa atin dahil sa mga nabanggit. Kaya walang tiwala ang mga nakakaintindi sa automated elections. Walang tiwala dahil ang Trojan Horse software ay sinasabi ng technology experts na siyang armas ngayon para sa electronic dagdag bawas na hindi na kailangan pa ang serbisyo ng isang Garciliano o Garci. Ang mga Pilipino nagmamahal sa malayang halalan at tumututok sa kapakanan ng ating bayan at tumututok din sa kapalpakan ng COMELEC ay hindi naman puro reklamo lang. May programang ginawa para ituwid ang mga pagkakamali. Programasyon. Ano ang programang ito na punong-puno ng katuturan? Yan po ang aalamin natin sa susunod na linggo.
Sabi ni Shane Bass, good evening, ask ko lang, kaya po ba nagkaka-interes ang ibang bansa na sakupin ng West Philippine Sea dahil may mina ng langis? Salamat, hintayin ko po ang sagot nyo. Alam mo, Shane, hindi lamang langis ang dahilan eh. Bagamat malaking bagay na may mina ng langis sa bahagi ng karagatan, may mas malalim na dahilan na siya kung isusunod na paksain pagkatapos kong talakayin ang tungkol sa kasaysayan ng Sulu Sultanate, no? Meron ding nakasisindak na dulot ito eh. Yung totoong dahilan kung bakit kinukuha ng China, Spratly, pahapyaw lamang. Yung West Philippine Sea mahalaga, no? Kung ikaw ay maka-Amerika, magagalit ka sa China. Kung gusto mo ng maunlad na kinabukasan, mas gugustuhin mo pa ang plano ng China para sa mundo. Kaya po sila nagigirian dahil sa malawak na plano sa mundo. Tatalakayin ko sa inyo yan at isang eye-opener ito sa lahat. Hintayin lang po ninyo. Sabi ni Felipe Estopado, ano po kaya ang ibig sabihin ng panaginip ko na may hawak po ang tatay ko na ahas? Dalawang ahas pinantatakot niya. Napapayak naman ako. Ang ibig sabihin nito may babala na baka hindi mo alam ay hindi ka handa sa paparating na isang problema. At pwede rin ang ibig sabihin nito ay baka mahulog ka sa isang tukso. Ipe. Sabi ni Keanu Edwards Malik, tatanong ko lang yung panaginip ko, magkasama kami ng kaibigan ko sa kalsada, bigla siyang tumakbo sa highway at binuksan ang drainage at nagpakalunod siya. More power po sa programa nyo. Alam mo Keanu, suriin mo mabuti kung may ginagawa ka ngayon na sobra-sobra na at hindi mo na nakokontrol. Baka pagdating ng araw magkaproblema ka. Sinasabi ng yung subconscious mind na kilalanin mo ulit ang sarili mo. Yon, ano bang ginagawa mo ngayon? Sabi ni Brett Kainer Bigay, good evening kasindak-sindak. Sobrang pantanggal ng stress ang programa nyo, more power. Pakitalakay si John Titor. Galing siya sa future, pumunta siya sa past at binigyan ng prediction ng World War III, economic crisis, plague, nuclear war. Maraming salamat. Pakibati kay Tisha, kina Pau, Nikki, mga candidate for Golden Quill. Good luck guys. Hoy, sana manalo kayo, Nikki, Pau Tisha. Tapos na po yung topic na ito, Brett, yung tungkol kay Titor. Pero baka ibalik namin sa mga susunod na pagkakataon, ano? Maghintay lang po kayo. Sabi ni Cherise Mendoza de Los Santos, ano ang meaning ng dream ko about Jesus? Bata pa lang po ako, madalas kong napapanaginipan si Jesus. Last po yun, bumaba pa nga sa lupa no? Saka yung dream ko po sa maganda, puro flowers yung place. Alam mo, Charis, ang ibig sabihin nito, sinasabi ng subconscious mind mo na lahat ng balakid mo sa buhay ay nalalampasan mo kasi sanay ka sa hirap at matatag ka sa mga pagsubok. Sabi ni Lea Onram o Lea Marino, may napanaginipan ako, marami kaming pera sa ilalim ng mesa na nakabaon. Anong ibig sabihin? Magandang gabi po. Indikasyon nito, Lea, na labis ang paghahangad mo sa power at grabe ka rin kung magmahal. Sabi ni Jerica Pelayo, anong ibig sabihin ng panaginip ko na lagi akong hinahabol at umaakit sa hagdan na tila pagod na pagod, tapos lagi ko nakita bumabay ako sa panaginip. Maraming salamat kasindak-sindak and more power. Jerica, may mga pangarap ka sa buhay, sa ngayon ay mabagal kundi man talagang hindi umuusad patungo sa nais mong mangyari. Ang sabi ng iyong subconscious mind ay insecurity ang isa sa dahilan kaya mahina ang progreso mo. Kaya minsan ay nais mong baguhin na lang ang pangarap kasi parang sumusuko ka na. Sabi ni RV Letihio, Sir Benji, tatanong ko lang, nakita ko mga 5 years old ako, ang reflection ni God, may heart at may white at red na magkabilang side, may pusang nag-aaway. Nagtaka ako kasi ako lang ang nakakita nun, gising pa ang magulang ko tinaboy yung pusang nag-aaway. Sa edad mo 5 anyos at sa mga kaedaran mo rin, no? Normal na may mga nakikita kayong kakaiba kaysa karaniwan. Pero
Ayoko ring alisin yung posibilidad na maaaring hypnagogia ito. Yung bang bahagi lang panaginip pero akala mo gising ka, kagaya ng tinalakay ko kanina, kasi marami sa mga bata ang antukin pero pinipilit namang huwag matulog, lalo na kung gusto maglaro, no? Doon nararanasan ang hypnagogia. Nananaginip pero wala pa sa kabuuan ng himbing ng tulog. Sabi ni Queenie sa Maniego, saan galing ang tiktik? Ano ang itsura nito? Alam mo, Queenie, ang tiktik ay karaniwang ibon na uwak ito, no? Sa ibang probinsya tulad sa amin sa Bicol, kapag naririnig daw ito sa gabi, may kasunod na aswang. Pero alam natin na hindi totoo ang aswang at guni-guni lang ang kwentong ito tungkol sa ibong tiktik. Kasi kung totoo siya, may kakaibang dating ang tiktik na huni sa dilim ng gabi. Subukan nyo makarinig niya sa madilim at mag-isa lang kayo sa kalsada. Kikilabutan talaga kayo. Sabi ni Arwin Calolot Ortiz, Sir Benji, sana mabasa niyo ang message ko. Lagi ako nakikinig, isang taon na. Tatanong ko yung panaginip ko na birthday ng kuya ko, nag-inuman sila, tapos nagkagulo, may narinig akong putok ng baril. Anong ibig sabihin nun? Sana mabasa niyo, more power sa inyong program. Ang ganda-ganda ng programa niyo. Salamat. Thank you, Arwin. Arwin, huwag ka raw masyadong magtiwala sa mga kadil mo na tao, sabi ng subconscious mind mo. Yan ang pahiwatig ng panaginip. Mag-ingat ka sa mga kasalukuyang gawain dahil baka mabiktima ka o baka nga nabiktima ka na ng mga kalokohan at nagmamanifest ito sa iyong panaginip. Sabi ni Alan Garcia, good PM, itatanong ko ang panaginip ko parang katulad sa pelikulang Matrix. Sinasaksak ako ng wire sa batok. Sa panaginip ko, ang hinalaki ko sa kanang paan sinaksak at nagising ako sa sobrang pagod. Alan, may kakulangan ka sa paghahanda para sa isang ipinaglalaban mong sitwasyon sa iyong waking life. Pwede ring literal na may nagtatraidor sa iyo at kilatisin mo kung sino ang sumasaksak sa likod mo para siya ay maiwasan mo. Sabi ni Chantal Manabat, Ma'am Dea at Sir Benji, isi-share ko ang karanasan ko nung 13 years old ako. Nakita ko ang sarili ko nakaupo sa kusina. Hindi naman ako bagong gising, hindi naman ako gutom. Mga kapatid ko pa nga nakita rin ako. Ano po yun? Sana masagot nyo. More power sa kasindak-sindak. Chantal, ang tawag dyan ay doppelganger. Ikaw rin ang nakita mo at walang dapat ikabahala kasi scientific ang ganitong sitwasyon. Bakit ito nangyayari sa atin? Kapag labis ang pagtatalo ng subconscious at conscious mind ng tao, nagiging dalawa ang kanyang self at ang isa ay physical na nagmamanifest din. Sa kawalan ng paliwanag, ang bintang tuloy ng mga nakakakita, may multo na gumagaya sa itsura ng tao. Pero hindi po ganun yun. Hindi po ganun ang doppelganger. Sabi ni Maylene Algura, yung iba sa mga nag-like ng page nyo against naman po sa mga pinupost nyo. Sasali-sali sila tapos ang hilig nilang tumaluwas at nagre-react. Maylene, ang iba ay may sariling opinion na dapat igalang. Ang iba, sige, sabihin natin, bilang na bilang lang naman yung nambabastos. Sila siguro yung mga nambabastos na hindi gusto yung programa natin pero hindi rin makatiis at pinakikinggan pa rin tayo, no? Pero alam nyo, sa tagal ko na sa media, natural na merong aayaw at may gugusto sa'yo. Ang mahalaga, marami ang gusto. Yung ayaw, wala pa, isang kamay pa lang, hindi mauubos yung 5 daliri. Baka 3 o 2 lang ang nakita ko. Pero okay lang yun. Hayaan natin sila, opinion nila yun ha? Sabi ni Errol Coyoca, na naginip ako na may dala akong may dala ang asawa ko na 2 alimasag. Pinakagat sa aking binti habang ako nakahiga. Ang sabi niya, hindi raw kakagat ang alimasag kasi patay na, parang nagbibiro lang siya. Ano ang kahulugan ng panaginip? Tuwing linggo po nakikinig ako ng kasindak-sindak. Thank you. Marami ang kahulugan ng talangka sa panaginip pero sa iyong panaginip ay tila nagre-representa ito ng labis mong pagkahumaling at pagiging dependent. Ang isa pang sinasabi ng iyong subconscious mind ay mayroon kang iniiwasang issue. Sabi ni Hayes Topacio, matagal nyo na akong listener, pwede bang patapik ang infidelity? Alam mo, Hayes, wala kaming masaliksik na ganitong kataga. Pasensya ka na wala akong nakitang kahulugan ng infidelity kasi wala ito, hindi ko mahanap. Sabi ni Frances Legaspi, ano ang ibig sabihin ng dream ko na nasa school ako tapos may guro na nagbigay ng brown na paper? Nakalagay sa front ay letter FEM1. Thanks and more power. Pakitapik ang anong klase ng engineering at technology ang nagawa ng US at UK na inuugnay sa alien. Pakitapik din ang life after death. At saka yung lost book of ang dami nito Teka nga, bibigyan natin ng mamarkahan ko na lang ito
para sa susunod mahanap ko ito, Francois. Sagutin ko lang yung panaginip. Sinasabi ng subconscious mind mo na may oportunidad na darating sa'yo o baka dumating na. Pero ikaw lang ang nakakahula kung ano ang kahulugan ng letra at numero na nakita mo kasi ito ay may kaugnayan sa sitwasyon mo sa waking life. Ang F iba ay pangalan ng babae, Fe. Ang M1 ba ay code? Alamin mo. Dahil pag nalaman mo ang kahulugan nito, ito yung magiging gabay mo. Sabi ni John Henry Main, Sir Benji, Ma'am Dea, ang dami namin natutunan sa programa nyo. Salamat at sa inyo sa lahat ng bumubuo ng inyong mga segment. Sana po marami pa kayong magandang topic na matalakay at malinawan po ang totoo at matuto ang mga gaya kong listener. God bless. Tatanong ko lang ang meaning ng panaginip ko. Thank you, John, sa pag-appreciate mo sa amin. Ang panaginip mo ay ganito, no? Nagising ako nasa isang kuweba nakasama ang ilang hindi ko kakilala. Sa panaginip daw ito, no? Umiikot sila ng pabiluga habang lumalakad sa putik na kumunoy. Na malayan ko, lumalakad na rin ako kasama nila. Biglang nagbago ang lokasyon. Naramdaman ko na bigla kami napunta sa kalsada. Marami kaming kasamang member ng choir na kakilala ko. May naglalakad na paikot-ikot. Mayroon akong napansin may hawak ng saxophone na tenor. Tinanong ko kung anong brand. Natawa ako sa sagot niya dahil hindi naman brand ng instrument na music ang sinabi niyang sagot. Diyan, mahilig ka sa exploration sa mga bagay-bagay sa iyong waking life at ngayon ay may bago ka na namang natutuklasan sa iyong pag-i-explore. Pero merong mga obstacle na sa kasalukuyan na nararanasan mo para maituloy sana ang bago mo nakikitang masayang direksyon sa bago mo na tuklasan. Ang sagabal ay pwedeng personal na problema, pwedeng kalusugan mo, pwede ring trabaho na hindi mo maiiwan. Kaya kahit na masaya ka sana, may kaunting mali sa nangyayari dahil nga sa hindi pa siguro panahon para magpakasaya o tutukan ng bago mong natuklasan. Sabi ni Aldrin, magandang gabi ka sindak-sindak. Taga Nabota City ako, nais kong itanong kung totoo ang imahe na nasa kapiraso ng tela na ipinantakip sa mukha ni Jesus nung siya'y namatay. Kung totoo to, bakit nakadilat ang mata ng imahe? Sinasabi ba nila na namatay si Jesus na nakadilat ang mata? Sana mabasa niyo at masagot ang tanong. Aldrin, peke ang telang ito dahil marami ang lumitaw na nagpapatunay. Eksperimento lang ito ni Leonardo da Vinci. Hindi nila kilala kung sino yung taong patay na kanyang ginamit sa isang photography experiment. Hindi rin malinaw kung sino ang nagsabing ito ang telang ibinalabal kay Jesus nung siya ilibing. Ang malinaw lang, 2,000 years ago na nabuhay si Jesus ay wala pang Leonardo da Vinci sa mundo. Sabi ni Jericho Moniset, si AJ po ito ng Cebu. Ang gusto ko sa panaginip na ito nung nakasakay ako sa aeroplano, biglang nag-crash ang aeroplano. Salamat na lang at nakatalon ako at hindi ako nahulog. Nagising ako at nakatulog ulit ako. Ay, nasundan yung panaginip na nakasakay naman ako ng barko. Sa kalagitnaan ng biyahe, nalunod ang barko at sa ilalim na lang daw ako ng tubig. Natulog. At nung nalunod daw may baston na kahoy na may ilaw at nagising ako. Alam mo, Jericho, mataas ang pangarap mo, pero hindi kaya ng kasalukuyan mong sitwasyon. Kailangan mo munang suriin kung paano ito matutupad bago mo simulan. May emotional problem kasi nakasabay ang lahat ng ito. Sabi ni Paul Michael Tan, good evening. Hope your program can discuss about the miracle stairs of Loreto, the most amazing unsolved mysteries even today. Paul, dalawa ang misteryo na sinasabi ukol sa hagdan ng Loreto Chapel sa Santa Fe, New Mexico. Una, sino ang gumawa nito? Ikalawa, bakit hindi nagigiba kahit walang tukod? Ginawa ito noong 1878 at hindi ginamitan ng pako na bakal. Ang pako nila yung kahoy din. Sabi sa alamat, walang maisip na solusyon ang mga madre kung papaanong maaakyat ang balkonahe kung saan kumakanta ang choir members. Dahil hindi naman malaki ang gagawing hagdan dapat kasi mapupuno yung buong chapel, maliit lang eh. Matapos daw magdasal ang mga madre ng mahabang nobena, may dumating na isang karpintero na nag-alok na siya ang gagawa ng hagdan. Ang karpintero ay nakasakay sa donkey at may dala siyang toolbox. Makalipas ang isang buwan, nabuo ang spiral staircase.
Saka naman na wala ang karpintero at hindi humingi ng bayad. Kaya sinasabing siya si St. Joseph the Carpenter na nagpakita dahil sa panalangin ng sisters. Mula noon hanggang ngayon, dinarayo ang chapel para makita ang ganda ng pagkakagawa ng hagdan at nang masukat ang tibay nito kahit walang pako at walang haiging nakatukod. Ngunit, ang paliwanag ng karpintero na si Tim Carter na sumuri sa staircase, nakakaintindi ng basic structural components ang karpinterong gumawa nito. May inilatag siyang pinakapundasyon na tinatawag na joist o yung kakapitan ng beam o pamakuan. At mahusay ang pagkakapilipit niya ng mga baitang kaya naging matibay ito. Bawat apakaraw ng tao ay sinasalo ang bigat, hindi ng hagdan, kundi ng pamakuan. At ang pamakuan naman ay sinasalo ang bigat o dinadamayan ng pundasyon, kaya hindi nagigiba. Kaya sabi ni Tim, walang himala sa pagkakalikha, pero kahanga-hanga ang katalinuhan ng mga gumawa unang gumawa. Taglay raw nila o ng taong iyon ang kaalaman sa physics, math, and determination. Ang horoscope ninyo sa linggong ito, Aries, March 21 to April 19. Huwag magpadalos-dalos sa desisyon ngayong linggo. Kung mahihirapan sa pagpasya, hingin ang payo ng mapagkakatiwalaang kaibigan. Masusumpungan ang sarili na mas nagpapantasya kaysa harapin ang mga gawain at magiging emosyonal din. Huwag pa rin hayaang lumipas ang buong linggo na walang sisimulang gawain. Taurus, April 20 to May 20. Higit na magpapakasaya sa piling ng mga kaibigan kaysa harapin ng isang sitwasyong humihingi ng atensyon. Huwag manahimik kung dapat magsalita para makuha ang gusto. Pero, idaan sa lambing ang pakikipag-usap. Kung hindi aayon ang karelasyon sa nais mo, huminahon lang. Aliwin muna ang sarili at darating din ang tamang timing. Gemini, May 21 to June 20. Kahit sanay kang magmasid at hindi umiimik, dapat maglabas ng saloobin ngayong linggo. Hindi lamang sa anumang kinahaharap na gawain, kundi maging vocal lalo sa pag-ibig. Pero hindi naman tiyak na pag-ibig lang ang magsasapat sa iyong mga hinahangad. Kailangan mo lang ang katuwang para sa mga pangarap. Kung may dapat iwan na minamahal, ito ang tamang panahon na magpasya. Cancer, June 21 to July 22. Hinay-hinay sa pagpuna sa iba. Magiging malapit ka sa mga pakikipagtalo. Idaan ang pagiging matulungin sa tamang paraan. Pero hayaan ang mga mahal sa buhay na matuturing sa kanilang pagkakamali. Huwag magsinungaling lalo na sa minamahal. Pasensya ang magdudulot ng saya. Leo, July 23 hanggang August 22. Magiging romantiko ang linggong ito pero mag-ingat naman. Huwag labis na magpakalunod sa kaligayahan. May mga tanong na lilitaw na hindi mo alam ang sagot. Kung mabibigla ka, huwag ipalata at lalong huwag gagawa ng anumang hakbang na hindi ayon sa sitwasyon ng kasalukuyang relasyon. May sorpresang darating. Virgo, August 23 to September 22. Magiging sensitive ka ngayong linggo. May mga desisyon kang personal na gagawin. Napipintong sumabog ang isang kinikimkim na damdamin dahil sa matagal na isyong hindi nare-resolba. Asahan ang pagtatalo sa pagitan ng mga kaibigan at minamahal, pero ipipilit mo pa rin ang iyong gusto. Libra, September 23 to October 22. Magiging sigurista ka lalo na sa mga usaping may kaugnayan sa pag-ibig. Asahang malilito ka sa mga tanong sa sarili dahil sa pangamba. Magpakasaya sa nightlife para iwas sa pangamba. Asahang masasagot din ang mga tanong pero hindi lahat ay katanggap-tanggap. Matutong mag-compromise. Kung kakayanin, bumiyahe sa linggong ito. Scorpio, October 23 hanggang November 21, may namumuong conflict sa relasyon ngayong linggo na may kinalaman sa pera. Ikaw ang kukontrol sa sitwasyon para huwag lumala ang sitwasyon. Iwasan ang labis na gastos. Iwasan din ang magkasakit sa
iwasan din ang makakasakit na mga sasabihin. Matuto pa rin maglambing. Huhupa ang tensyon. Sagittarius, November 22 to December 21. Hindi ka man madrama, ngayong linggo ay dapat sumakay sa sitwasyon. Hinay-hinay lang at makikita mong may maganda ring mangyayari na hindi mo lang pinapansin. Kung nais mong mapag-isa, ipaliwanag sa mga taong sangkot para hindi sila magtampo. Capricorn, December 22 to January 19. Makipaglaro sa mga nagaganap dahil taglay mo naman ang katangiang madaling mag-adjust. Maging maingat para hindi lubusang masira ang isang magandang samahan. Asahang babalik din ang magandang relasyon. Tandaan lang, kung may gusto ka, huwag kang maghabol para walang maapektuhan. Panahon na para luwagan ang mahigpit na pananaw. Aquarius, January 20 to February 18. May mga iniisip na gawin na hindi mo naman nakasanayan. Huwag ituloy. Balakid ang isang relasyon pero sa kanya pa rin makukuha ang suportang kailangan sa hinaharap. Huwag magpapatukso sa ibang landas na pagsisisihan din. Sa halip, maghanap ng pareho ninyong ikasisiya para tuloy ang bonding ng iyong minamahal. Pisces, February 19 hanggang March 20. Ang likas na kabaitan ay dapat bantayan. May pagkakataong hindi dapat bumigay dahil lang sa isang kahilingan. Huwag laging magsakripisyo. Ituon ang pansin sa gawain dahil maganda ang bunga nito. Maging mapagpasensya kahit may mga taong hadlang sa mga ninanais mo. Ipadama sa pamilya ang iyong pagmamahal na namimiss na nila. I-upload po namin mamaya-maya ang ating horoscope sa Kasindak Facebook page. Doon ay inyong maaabangan at itutuloy natin ang pagsagot sa panaginip at kababalagan ng mga tinatanong ninyo. Sabi ni Joe Leonardo, sana mabasa nyo, ano ba talaga ang meron sa Pyramid of Giza? Gawa ba ito ng mga alien o tao? Kasi imposibleng mabuhat ng mga tao ang toneto-niladang pinagpatong-patong na bato ng panahong yun. At pantay na pantay pa ang sukat. Totoo ba na meron ding pyramid sa ibang planeta? Salamat po. Joe, una, isa sa mahalagang pyramid itong nasa Giza kasi marami ang palatandaan na may ibang advanced technology na ginamit noong itayo ito. Sa tanong kung alien ba ang may likha, batay kay Eric von Daniken, walang iba kundi aliens nga. Gaya ng duda mo, hindi kaya ng ordinaryong tao na itayo ito sa panahon yun at kahit ngayon nga mahirap na basta itayo ang ganitong klaseng struktura. Sabi ni Samuel Zaccaritisa, kasindak-sindak matagal na ako nakikinig at bawat episode nyo ay talagang napapahanga ako. Gusto ko pong magtanong ng ilang bagay. Una sa panaginip ko naninigarilyo ako at parang nagustuhan ko pero sa totoong buhay mo wala akong bisyo. Ang pangalawang tanong ko naman ay may kinalaman sa bata pa lang ako nagsimula na ito, may nakita akong kulay dilaw na liwanag na bumabalot sa religion teacher ko. Simula noon ay madalas na akong makakita ng ganong liwanag sa mga taong malapit sa akin pero random po yun at hindi ko kontrolado. Na curious po ako nag-research tungkol dito at nalaman ko ang tawag pala doon ay aura. Anong ibig sabihin kapag nakita mo ang aura ng tao? Alam mo, kanya-kanya tayo ng katangian. Sa katangian mo, yun nakakakita ka ng aura ng tao. Magagamit mo yan para maligtas ka sa pangalib. Pwede rin magamit yan para makatulong ka sa kapwa. Pangalawang tanong, yung abilidad ko po nagsimula din ito nung munti ka na ako masagasaan ng taxi. Ang nangyari po, parang tumigil ang oras. Huminto lahat ng nasa paligid ko. At nang subukan kong gumalaw, ang bigat ng katawan ko, ang bagal ng pagkilos ko. Tinakbo ko ang bangketa, iniwasan ko ang taxi at nagawa ko bumalik sa dati ang lahat. Naluwa ako sa sobrang kilabot. Muntik na rin po akong malaglagan ng hollow block sa ikalawang pagkakataon. Babagsakan ako sa ulo. Nangyari ulit yung pagtigil ng oras. Sinubukan kong iwasan yung hollow blocks pero sobrang bagal na naman ng kilos ko. Pinilit kong gumalaw. Naligtas na naman ako. At bumalik sa dati ang lahat. Nawasak yung hollow blocks na tumama sa lupa. Samantalang parang walang
alam ang mga tao sa paligid sa nangyayari sa akin. Ano ba ang tawag sa ganito? Kung meron man, may paraan ba para matigil ito? Sana matulungan niyo ako. Alam mo, Samuel, may kasabihan sa science na fight or flight. Lumaban o tumakas. Ganito ang reaksyon ng tao kapag may panganib. Pero ang ikatlong reaction ay nagiging frozen tayo o hindi makagalaw, no? Sa estadong ito, parang napaparalisa ka kaya nahihirapan kang gumalaw. Para tandaan mo na utak mo lamang ang nakaka-assess ng situation at hindi ang katawan mo. Sa ganitong pagkakataon na hindi na-absorb ng utak ang lahat ng nangyayari sa katawan kasi napaprise. Kaya ang pag-ilag mo ay nagawa na ng katawan mo pero ang utak mo ay nagsasabing frozen ang lahat sa iyong paligid. Kasi ang isang dulot ng panic mode sa tao ay automatic disconnection sa kapaligiran kaya hindi mo nakikita ang totoong physical movement sa paligid at ang bunga nito kagaya ng pag-ilag mo sa taxi, pag-ilag mo sa hollow blocks. Ang iniisip mo na parang gusto mong umiwas, gusto mong makaligtas pero ginawa ng katawan mo. Ang totoo kasi kusang kumilos na para umilag sa aksidente ang katawan mo. Pero ang maganda sa iyong karanasan, Samuel, no? Natandaan mo yung state of frozen under panic moment. Sabi ni Mark Leo Mauricio, Sir Benji, pwede nyo bang pakitapik ang 10 lugar na binibisita ng aliens? Maraming ganitong paksa na tinalakay natin sa aklat ni Eric von Daniken na Chariots of the Gods. Sana naabutan nyo, no? Kasi pag inulit ko pa, kasabihin ng iba, paulit-ulit tayo. Sabi ni J.J. Espinosa, pakibati naman ang pamilya Espinosa, lagi nakikinig and more power. Pinabati ko po ang lahat ng minamahal na pamilya ni J.J. Espinosa. Sabi ni Ryan Duran Adruya, pakitapik naman yung Blair Witch Project. Meron din akong isi-share kapag ako ay kumakanta sa school namin, parang nagpapatuloy yung kanta sa iba. Kunyari, kinakanta ko yung Kisap Mata, yung isang classmate ko, tinuloy yung kanta. Pero malayo naman siya sa akin at hindi niya naririnig yung kanta ko. Una muna, ang Blair Witch Project ay eksperimento sa cinema at hindi eksperimento sa paranormal na bagay. Nais lamang nilang malaman kung magugustuhan ng manonood ang hindi pulidong cinematic scenes at hindi kumpletong mga eksena sa isang pelikulang pinaghalong documentary at film o docu-film. Kung malalim naman ang telepathic bonding mo sa mga classmate mo o schoolmate mo, pwedeng nasasagap niya yung kanta at nadudugtungan niya ito unconsciously kasi meron kayong telepathic bonding. Sabi ni Rigor Palma, good evening, nga panaginipan ko ang dati naming bahay. Nagpapaalam yung lola ko na aalis siya, no? Eh di akala ko wala ng tao sa loob. Pagbukas ko, nandun yung kapatid ko. Nakita ko duguan at nakahiga. Anong ibig sabihin ng aking panaginip? Rigor, merong kang mahal sa buhay na nangangailangan ng atensyon dahil sa dalawang bagay. Una, baka may problema siya at kailangan talaga tulong mo. Ikalawa, baka kulang siya sa pansin at dapat ipadama mo naman ang iyong pagmamahal. Sabi ni Carlo Cabiling, kasindak-sindak itatanong ko ang panaginip ko, nakasakay ako sa ibabaw ng eroplano, lumilipad, may kasunod na eroplanong paikot-ikot sa ere. Pakitapik din ang mga scientists na gumawa ng AIDS. Carlo, ang kahulugan ng panaginip ay kontrolado mo ang nangyayari sa iyong buhay ngayon. May pagkakaisa ang samahan sa iyong proyekto o sa trabaho, kaya may mararating kayo. Tungkol sa lumikha ng AIDS, tinalakay ko na ito noong 2012. Taon 2012, pinag-uusapan natin at ibinibintang sa Illuminati ang planong paglipol sa Black Race, sa LGBT community at sa ilang pang maliliit na bansa, no? Kaya kung tutuusin, hindi nga talaga ito basta lang nanggaling sa unggoy. Ang HIV virus ay nilikha bilang pamuksa. Sabi ni Chris Calio Saicon, ma'am, sir, nakikinig ako lagi. Totoo ba yung time traveler? Marami ang ebidensya na napapalitawan na may time traveler. Isa na rito yung Man from Torred na tinalakay namin ng 2 ulit. No? Maganda. Kung buksan nyo yung N5E, News 5 Everywhere, hanapin yung Man from Torred. Nico Joshua Nilo, magandang gabi, Ate Dea at Sir Benji. Pati na sa mga kasindakers, itatanong ko, totoo ba ang multo nanggagaya ng tao? Kasi may nanggagaya daw sa akin, pero wala naman ako sa bahay ng lolo ko. Meron daw nakatirang multo ron.
Hindi kaya namamalikmata lang ang lola ko. Maraming salamat. Pakibati ang Nilo family na taga Putatan, Muntinlupa City. Hindi multo ang gumagaya sa'yo. At hindi ka rin niya ginagaya. Ang tawag sa ganyan, Nico, ay doppelganger. May pagkakataong nagtatalo ng gusto ang conscious at subconscious mind ng tao. Kaya ang other self niya ay lumilitaw. Nagiging physical ang manifestation. Wala pong dapat ikatakot sa ganito. Sabi ni Nick Echabe, magandang gabi, tatanong ko lang ang panaginip ko. Nagiinuman kami ng mga kabarkada ko. 3 yung barkada ko, isang babae. May kasama siyang friend na babae rin na may boyfriend. So, 4 kami. Yung mama ko, sa panaginip ko may third eye daw. Kinausap ako ng mama ko na wag akong bumalik sa inuman dahil may nakikita siyang masamang espiritu sa tabi ng kasama naming babae. Second night, nanaginip na naman ako. Same inuman, same session. May kasama na yung mama ko na pinsan niya na meron ding third eye. Pinigil ako ng mama ko na bumalik na naman sa inuman dahil bigla daw may sumalib na bad spirit sa katawan ng boyfriend ng babae. Takot na takot ako hanggang sa nagising ako. Mula noon, hindi na po ako natutulog ng mag-isa na hindi katabi ang asawa at anak ko sa gabi. Maraming salamat sa pagbasa sa tanong. Like kami nakikinig, pakibati ang graveyard shift ngayon sa Tech Mahindra New Media Tower. Thanks and God bless. O sa mga taga New Mahindra sa mga taga Tech Mahindra New Media Tower, good evening po. Alam mo Nick, una wag kang matakot, ha? Ang magkasunod na panaginip ay tinatawag na progressive dream. Ang kahulugan ng panaginip mo ay may kasiyahan ka sa buhay na nais mong gawin o ginagawa pero may mga nagbabawal naman. Sinasabi rin sa panaginip na hindi mo naman kayang kontrahin o suwayin ang mga pagbabawal na ito. Baka nga kasi talagang bawal gawin. Sabi ni Ayan Litsa, good evening Sir Benz, ano ang ibig sabihin ng panaginip ko na may pinasok akong isang bahay at may kasamang lalaki? Di ko kilala, meron akong nakitang multo at killer sa bahay pero di ko alam kung saan ako tatakbo. At nasa harap ko na yung killer at nasa likod ko yung multo. Paki-replyan niyo ako please. Ayan, may bagay na hindi mo nais mawala pero nawala na sa'yo. Pero naninindigan ka sa paraang maemosyon. Sinasabi ng iyong subconscious mind na dapat mag-move on ka na at huwag mong hayaang maabala pa sa kung anuman ang nawala. Wala na mag-move on ka na. Sabi ni Junebert Ellen Loren, Kuya Benji, ako si JB, matagal na ako nakikinig. Ano ang ibig sabihin ng panaginip? Nasugatan ako ng karayom na katusok sa aking kamay. May nakita akong 2 babae at lalaki na nakakulong sa selda. May nakita akong mga nakaitim na parang teacher. Ang huling nakita ko may manika at nahulog. Anong ibig sabihin nun? Kasi sabi ng iba kinukulam daw ako. Please, Kuya Ben, pakisagot. Ay, Jun, hindi totoong kinukulam ka. Baka may madalas magsalita sa iyo ng masasakit o baka may gawain ka na mahusay naman pero hindi naman well appreciated ng mga tao sa paligid mo. Kaya gusto mo sanang ipagmalaki pero hindi mo naman ma-express ang iyong feelings. Ang bunga nito, may mga alinlangang katuloy sa pakikitungo sa kanila. Express mo minsan ang feelings mo. Sabi ni Nathan Gungon, good evening. Like kami nakikinig ng asawa ko, yung tatanong ko lang tungkol sa panaginip ng wife ko. 1 month na ngayon ang pagkamatay ng baby namin. Ang panaginip niya is na pag-iisipan daw namin na mag-adapt. Ang kamukhang-kamukha daw ng baby namin yung na-adapt na. Anong ibig sabihin? God bless and more power. Una sa lahat, Nathan, at sa iyong misis, ikinalulungkot namin ang pagkawala ng inyong baby. Ha? Nakikiramay kami. Ang kahulugan ng panaginip niyo ay literal, no? Hinahanap-hanap ninyo ang kawalan ng isang minamahal, yung baby nyo, no? Minamahal yung anak. Pero ang sinasabi naman ng inyong subconscious mind, on the other hand, may iba na pala kayong balak mula sa pangyayaring ito dahil napagtanggap na ninyo na life must go on. So, yun ang kahulugan. Namimiss nyo yung bata, pero gusto nyo na ituloy ang buhay at gusto nyo na mag-move on. So, move on. At wala na tayong oras. Sa susunod na pagkakataon, marami pa tayong sasagutin sa mga panaginip. At sana po ay nasatisfy kayo na pinilit namin sagutin lahat ng mga tanong ninyo. As far as I know, wala akong na-miss na mga tanong mula noong Saturdays. So, kung may mga nagtanong nung Saturday night at saka ngayong araw, hindi ko pa nasasagot. Pipilitin kong sagutin ang iba pa mga tanong ninyo sa susunod na pagkakataon. Salamat sa kasama nating si Georgian Miliana at Edson Santilises. Salamat kay Elena at Ed Policarpi ng Lotus Pa.
si Utulone at Banji Petalba nakikinig. Thank you very much kay Ana Manansala at Harold Bangit sa bandang Plitora at kay Ferdy Gomez dyan sa Mahogany. Ang sarap ng kanilang bulaluhan dyan, ano? Paring Budyo at Maring Mer, kumusta kayo? Namimiss ko na kayo dyan sa Mulawin. Hanggang dito na lang, ako si Benji Felipe nagsasabing hanggang sa susunod. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na tumatangkilik sa programang Kasindak-Sindak. At maraming salamat sa nag-appreciate sa ating Facebook at doon ay patuloy ang ating mga talakayan. God bless us all.
saksi sa lahat ng kanyang tinahak, ang daang malubak sa rupok ng swelas. Siya'y nagpagkatatag at naging huwarang lingkod na matapat. Ang kanyang tsinelas kasamang sumukat sa taong mayaman, maging sa mahirap, sa mahabang lakad, di walang nangarap na tayo'y gabayan sa buhay na payak. Diyos Mabalos, Manoy, maraming salamat. Pilit mo, inuwid, liko naming landas. Di kayang burahin ni alat ng dagat. Tsinelas mong babad sa mabuting palad, ang di pa matuto sa aral mong lantad. Tsinelasin mo ko, konsensyang matigas. Ang kanyang tsinelas napupod sa gasgas na walang sinayang sa patak ng oras. Akbang na kaibigan sa baitang ng bugas, hinayang umakyat at Diyos ang may basbas. Ang kanyang tsinelas tuluyang nabutas, tulad ng buhay niyang maagang nagwakas. Kapwa-tao naway magising mamulat, napila niyang yapak, sundan bawat apak. Pilit mo, inuwid, liko naming landas. Di kayang burahin ni alat ng dagat. Tsinelas mo babad sa mabuting palad, di pa matuto sa aral mong lantad. Tsinelasin mo ko, konsensyang matigas.